Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 201 hanggang 208. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lungsod ng Feather Cloud. Kakasimula pa lang lumubog ang araw at maraming tao ang nagsindi ng kanilang mga parol at nagsara ng kanilang mga tindahan. Sa oras na ito, isang Asher hair na kabataan ang pumasok sa lungsod na nakasuot ng maitim na kulay abong kapa. Kung nangyari ito sa araw, ang hitsura ng kabataan ay magdudulot ng pag-iingat. Gayunpaman, sumapit ang gabi at tila hindi gaanong katangi-tangi ang figure ng kabataan. Hindi gaanong nagbago ang Feather Cloud City sa loob ng isang taon. Bulong ni Francis. Halos walang makakilala sa kanya ngayon. Kumpara noong isang taon, mas matangkad si Francis at malaki ang pagbabago niya sa hitsura at aura. Nang makalapit siya sa teritoryo ng pamilya Hanford, halatang mas masikip ito. Kailan nagkaroon ng napakaraming random na tao dito? Si Francis ay may kakaibang ekspresyon. Bilang isa sa 3 dakilang pamilya ng Feather Cloud City, ang pintuan sa kanilang teritoryo ay dapat na maayos. Sa mga taong ito na nagtipon dito, ito ay pangunahing mga kabataan. Ang Genius Summit ngayong taon ay tila hindi kasing ganda ng mga nakaraang taon. Parehong umalis sina Wuhing at Francis sa Feather Cloud City. Ang dalawang iyon ay mga maalamat na figure. Sa taong ito ang summit ay sinimula ni Lyndon ng pamilya Hanford. Wala nang makakapantay sa kanya ngayon. Mahirap sabihin na sigurado. Si Xavier ng pamilya Clifton ay isang sumisikat na bituin na maaaring hindi mas masama kaysa kay Lyndon. Nagkaroon ng maraming tao dito dahil sa Genius Summit ngayong taon. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring pumasok sa loob at manood. Maliit na bilang lamang ang pinayagan sa loob at marami ang hindi pinapasok. Gayunpaman, mayroon ding mga may kakayahan sa pagtatago at matagumpay na nakalusot sa loob. Ang pamilya Hanford ay hindi kasing bantayan ng isang palasyo. Genius Summit. Kinakalkula ni Francis ang oras at napagtanto niyang ito na nga ang oras. Ang Genius Summit ay pinangunahan ng 3 pamilya. Sa nakaraang summit, ang pamilya Hanford ay gumanap ng kakaiba kasama ang 3 henyo, sina Lyndon, Francis at Angelica. Ang likod ng mga bundok ng pamilya Hanford. Sa harap ng isang pond na gawa ng tao, may ilang stand doon na may mga nanunood na nanunood. 2 kabataan ang nagsagupaan malapit sa baybayin ng lawa at umihip ang hangin. Mula sa mga kinatatayuan ay nagmumula ang paminsan-minsang hiyawan. Ang mga maaaring dumalo sa summit ay hindi bababa sa 4th rank ng Marshall Path at ang mga tunog na nilikha mula sa labanan ay hindi gaanong kaliit. Mayroon ding ilang elder na naruroon mula sa 3 pamilya na ang lahat ng cultivation ay umabot sa 7th rank. Sa pinakaharap na kinatatayuan ay nakaupo ang ilang henyo mula sa pamilya Hanford na kinabibilangan nina Hanford Han, Hanford Jean at Lyndon. Brother Fulton Long, walang makakalaban sa iyo ngayon. Ngumiti si Hanford Jean at sinabi. Si Mildred ng pamilyang Miller at si Xavier ng pamilyang Clifton ay malayong mas malakas kaysa noong nakaraang taon. Lalo na si Xavier, kahit na hindi pa niya naabot ang 6th rank, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay namumukod tangi. Si Lyndon ay nakaupo sa gitna at siya ay mas mature kaysa dati. Sa mga nakaraang taon na karanasan, ang kanyang saloobin ay mas kalmado. Bilang host sa summit na ito, hindi siya nang ahas na maging sobrang kumpiyansa. Pagkatapos ng bawat spar ay magkokomento siya kung aling mga lugar ang maaaring mapabuti at magiging tama sa bawat oras na humahanga sa kanya ng iba. Sa paglipas ng panahon, mas tumitindi ang mga laban. Sa wakas, lumitaw ang 2 sa mga dakilang henyo, sina Lyndon at Mildred. Pag-akyat nila, walang nakalaban kung hindi iisang tao. Ito ang mukhang peklat na kabataan ng pamilya Clifton Xavier. Nakakamatay ang sword skill ng huli at nagsanay pa siya ng high tier skill hanggang sa peak level. Sa harap niya, walang makapagpalit ng higit sa 3 galaw. Bakit pakiramdam ko medyo boring ang summit ngayong taon? Nagpalitan ng tingin sina Hanford Han at Hanford Jean. Sa 5 mahusay na henyo, 3 ang umalis. Ang summit sa taong ito ay nakatadhana na hindi maihahambing sa mga nakaraang taon. Napabuntong hininga si Hanford Jean.
Lahat ng dumalo sa summit noong nakaraang taon ay magkakaroon ng katulad na pakiramdam. Hindi lamang walang maraming tunay na kababalaghan dito, walang anumang inaasahan o maitim na kabayo. Kung iisipin ng mga nakaraang taon na summit kung saan may sorpresa at pagkabigla sa bawat sulok, 3 tao lang ang okay ngayong taon sina Linden, Mildred at Xavier. Sa 5 mahusay na henyo, ang 3 ito ay mababa ang ranggo. Sa wakas, ang summit ay umabot sa kasukdulan. Ang mga paglalagay sa pagitan nina Linden, Mildred at Xavier ay nagsimulang maging tiyak. Silang 3 lang ang may karapatang makapasok sa mga Great Geniuses. Ang lahat ng iba ay isang buong antas na mas mababa. Unang nag-away sina Mildred at Xavier. Ang dating ay ang kagandahan ng Feather Cloud City at kamakailan lamang ay naabot niya ang 6th rank ng Martial Path. Ang cultivation ni Xavier ay umabot na sa peak 5th rank at siya ay may napakalaking battle power. Ang bawat hampas ng espada ay may sariling pakiramdam. Ang Xavier na ito ay tila apektado ng wuheng, at maaaring siya ay isang bagay. Tumaas ang kilay ni Hanford G at nag-isip siya ng malalim, ngunit hindi niya maintindihan. Sa level niya, hindi man lang niya mahawakan ang insights. Kailangang magkaroon ng mga insight na ito para sanayin ang Holy Martial Arts. Noon ay parehong mayroon ito sina Wuheng at Francis. Hinihiwa si Cloud Pierce. Bulalas ni Xavier at ang kanyang espada ay naging isang pulang glow na tila nagagawang maghiwa sa mga ulap. Sure! Nasira ang panloob na proteksyon ng lakas ni Mildred. Halata na pinigilan ni Xavier ang kanyang lakas. Walang nag-akala na si Xavier ay mananalo ng ganoon kabilis. Sumunod ay ang huling labanan sa pagitan nina Xavier at Linden. Matindi ang labanan ng dalawa at nag-cross at nagsalubong ang dalawang figure. Sa dulo, ang dalawa ay tumuntong sa lawa at nag-aaway. Ang mga manunood ay hindi napigilan ang kanilang mga dila at magsaya. Meow-meow. Sa loob ng kinatatayuan ng mga pamilya Hanford ay biglang may narinig na kakaibang tunog. Ham! Narinig ito ni Hanford G at kasamahan, na lahat ay nakatuon sa labanan, at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sino ito? Isang asher na buhok, isang mata na kabataan ang lumitaw sa kinatatayuan ng mga pamilya Hanford at mayroon siyang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad na nakapatong sa kanyang balikat. Ang taong ito ay lumitaw sa likuran nila ng walang tunog o pabango. Kung hindi lang dahil sa pusa, hindi pa nila marirealize. Jiaoqi at Hanford Jean, 1 taon na lang at nakalimutan mo na ako. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ng binata. Ikaw si Francis. Hanford G at kasamahan. Bulalas nang makilala nila ang huli. Francis. Siya si Francis. Nagkagulo ang paninindigan ng mga pamilya Hanford at nakuha pa nila ang atensyon ng ibang mga manunood. Hindi nagtagal, parami ang nakakilala sa Asher-haired One-Eye Youth. Kailan naging isang mata si Francis at kailan naging Asher ang kanyang buhok. Nagulat ang lahat. Sa sandaling ito. Ang labanan sa pond ay natapos ng parehong sina Linden at Xavier ay tumama sa isa't isa. Isang sugat na dumiretso sa buto ang lumitaw sa balikat ni Linden nang mahulog ang huli sa lawa. Salamat! Dumaong si Xavier sa baybayin at pinagmasdan ang mga tao ng may tagumpay. Bumalik si Linden sa kinatatayuan na may malamlam na mga mata. Ikaw! Biglang dumapo ang mga mata ni Linden sa isang kabataan. Francis! Nagpakita ka na rin sa wakas. Ang mga mata ni Xavier ay kumislap habang ang hangarin sa labanan ay lumakas mula sa kanya. Parami ang mga mata na nagsimulang magtipon sa Asher hair na kabataan. Bumalik na siya. Ang mataas na antas ng pamilya Hanford ay hindi maiwasang mapabulalas. Sa loob ng stand. Si Linden ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon at ang kanyang boses ay paos. Francis, bumalik ka sa tamang panahon. Makukuha mo ang una para sa aming pamilya Hanford. Francis, kailangan ko ng tunay, totoong kalaban. Hinamon ni Xavier si Francis. Hindi na kailangan, nasa daan lang ako. Bahagyang ngumiti si Francis at tumanggi. Sa kanyang antas, ito ay mambubuli sa mga dumalo sa summit kahit na siya ay mas bata kaysa sa karamihan dito. Tinanggihan. Nagulat ang lahat, ngunit si Linden lang ang nakaalam na ang aura ni Francis ay hindi nasusukat at sa lakas ng huli, nakakainis na lumaban. Teng so. Nang magsasalita na si Xavier ay may lumitaw na mga figure. Hahaha.
Nakakadismaya ang Genius Summit ng Feather Cloud City. May kabuuang 3 kabataan ang lumapag sa bakuran at ang nasa gitna ay nakasuot ng itim na robe at naglabas siya ng aura sa peak 6th rank. Nakarating na rin sa 6th rank ang 2 kabataang katabi niya. WHO. Bulalas ng karamihan. Hindi maganda. May mga henyo mula sa Maple City. Ang kabataan sa unahan ay si Trevor, at tila natalo niya ang lahat ng nakababatang henerasyon sa mga kalapit na lungsod at siya ay itinuturing na hindi matatalo sa mga nakababatang henerasyon. Umungol si Lindan. Nakalaban niya itong si Trevor kalahating buwan na ang nakalipas at natalo ng huli sa loob ng 10 galaw. Trevor. Ang ilan sa mga henyong naruroon ay nakarinig ng pangalang ito. Feather Cloud City, ipadala ang iyong pinakamalakas na henyo at labanan mo ako. Malamig na tiningnan ni Trevor ang karamihan. Malamig na tumawa si Xavier at umabant. Si Trevor ay tumawa sa pang-aalipusta at ikinumpas niya ang kanyang 2 kamay pasulong. Isang itim na liwanag ang lumitaw na nagbigay ng magulong aura. Napagtanto ni Francis na ang mga kasanayan ni Trevor ay tila may mga katangian ng landas na masama. Nahulaan niya na ang Trevor na ito ay dapat na nagsanay ng isang hindi kumpletong masamang half-holy martial art. Nagpalitan ng ilang suntok ang 2 at pinalipad si Xavier gamit ang isang palad. Paano ito posible? Wala ka sa 6th rank. Gulat na sabi ni Xavier. Hahaha. Tama. At least maganda ang paningin mo. Tumawa si Trevor at lumitaw ang isang itim na lakas sa loob. 7th rank ng martial path. Naninikip ang puso ng lahat nang makaramdam sila ng pressure na dumaan sa kanila. Maging ang mga elder na nangangasiwa sa summit ay nagulat. Mula sa kasalukuyang pagpapakita ng lakas ni Trevor, tila kahit sila ay hindi niya kakampi. Sino pa ang gustong lumaban? Paano ito? Ipadala ang pinakamalakas mong 3 ng sabay-sabay. Tumayo si Trevor sa gitna ng bakuran at tumawa. Sa puntong ito, lahat ng mga henyo ng Feather Cloud City ay may mga pangit na ekspresyon. Ang mga taong ito ay sadyang pumunta dito para durugin ang lahat ng mga henyo ng Feather Cloud City sa ilalim ng kanilang mga paa. 202 ang kinaroroonan ni Angelica. Sa loob ng bakuran ng summit, si Trevor ay tumawa ng mayabang. Sa 3 pamilya, marami na ang nagsimulang magmura at magmura. Ang mga elder na nanunood ay may layunin na gumawa ng kanilang mga galaw, ngunit sila ay nahihirapan. Sila ay sa mas lumang henerasyon pagkatapos ng lahat. Kahit matalo nila si Trevor and Co. Mawawalan ito ng mukha para sa 3 pamilya. Lahat ng tao ay umatake. Ang ilang mga kabataan na umabot na sa kumukulo ay sumabog at kinasuhan si Trevor and Co. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit, pinalipad sila ng panloob na lakas ni Trevor. Kapag naabot ng isa ang 7th rank ng martial path, maaari silang umatake sa himpapawid. Hahaha. Ang mga henyo ng Feather Cloud City ay walang silbi. Gusto mo bang makipag-away sa mas maraming tao? Halika. Ako, si Trevor, ang makakalaban sa inyong lahat. Naging mas mayabang si Trevor nang mas lumaban siya. Karamihan sa mga kabataan ay nasa 4th at 5th rank ng martial path at hindi nila siya naabot. Sa loob lamang ng maikling panahon, 10 henyo ng nakababatang henerasyon ang na-knockout. Linden and Co. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin, handang umatake. Hindi mo siya kapareha, hayaan mo akong gawin ito. Napabuntong hininga si Francis. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang mga elder ng pamilya Hanford ay hindi nakaatake. Higit pa rito, sa lakas ni Trevor, ang mga normal na elder sa ika-7 ranggo ay malamang na hindi niya katugma. Nang makita si Francis na gumawa ng inisyatiba, ang mga mata ni Linden at kasamahan naihilawan. Si Francis ang pinakamataas na Great Genius sa huling Genius Summit at tila naging disipulo siya ni Lord Gaius. Isa siyang alamat sa loob ng Feather Cloud City. Sino ang taong ito? Siya si Francis. Ang nangungunang mahusay na henyo noong nakaraang taon. Dapat ay may kakayahan siyang labanan si Trevor. Marami ang nakakilala kay Francis. Brother Francis, napakalakas ng taong ito. Pinunasan ni Xavier ang dugong tumutulo sa kanyang bibig at nagbabala. Napansin ni Trevor at ng 2 pa si Francis.
Ito ay isang Asher na buhok na may isang mata na kabataan, na nagbigay ng hindi masusukat na aura. Napawi ang ngiti ni Trevor at binawi niya ang kanyang sobrang kumpiyansa habang nakatitig kay Francis. Pakiramdam niya ay may pressure sa kanya ang bawat kilos ng kabataang nasa harapan niya. Naramdaman lang niya ang ganitong pakiramdam mula sa kanyang misteryosong amo. Higit pa rito, ang mga mata ni Francis ay napakatalas na tila tumusok sa kanyang puso. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang maaaring magdulot sa kanya ng panggigipit. Hahaha. Isang mata. Bata. Baka matakot sa mga bata ang itsura mo, bakit hindi ka maging isang tulisan na may isang mata? Nagtawanan ng dalawang katabi ni Trevor. Maaaring nagsuot ng eye patch si Francis, ngunit hindi masama o ganid ang kanyang hitsura. Sa taas at Asher niyang buhok, parang mas masama siya. 3 retards. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na lumayo sa pamilya Hanford at nagbibilang ako mula 10 hanggang 0. Ang mga mata ni Francis ay naglalaman ng lamig at layunin ng pagpatay. Ang Asher niyang buhok ay biglang umihip sa hangin. Nanginginig ang puso ng mga manunood dahil hindi nila maiwasang maakit kay Francis. Yung aura niyan. May nahuli si Hanford G sa kinatatayuan. Ang casual na pagkilos ni Francis ay naglalaman ng layunin ng hangin at ito ay lumitaw noong 1 taon kasama sina Francis at Wu Heng. Pro. Talagang pro ang taong ito. Si Trevor at ang dalawa pa ay natigilan. 10. 9. 8. Nagsimulang magbilang si Francis. Napabuntong hininga ang mga kabataan ng 3 pamilya at nagpahayag ng pananabik. Sa sandaling ito, pinigilan ng dominasyon ni Francis ang kalaban. Sobrang cool niya. Paano siya magkakaroon ng ganito kagandang buhok? Gusto ko rin magpakulay ng buhok. Bumilis ang puso ng maraming babae. Purong Asher ang buhok ni Francis at mayroon itong nakakapreskong pakiramdam. Maging si Mildred, ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City ay naiinggit at nausisa, paano magkakaroon ng ganoon kagandang buhok ang isang lalaki. Naaalala ko na ang kanyang buhok ay dating itim. 8. 7. 6. Ang mga mata ni Francis ay kasing talas ng kutsilyo habang nakatitig sa 3. Brat, huwag kang mayabang. Nagmura si Trevor. Sa totoo lang, natulala siya sa aura ni Francis, ngunit ayaw niyang umalis kasama nito. Sinira niya ang mga henyo ng bawat lungsod sa malapit, paano siya makakaalis ng ganito sa harap ng brat na ito. Gayunpaman. Nang magsalita si Trevor, nagbago ang sitwasyon. Biglang huminto ang boses ni Francis. Sure. Sa isang iglap, lumitaw si Francis sa tabi ng 3. Nang walang sabi-sabi, si Francis ay sumipa palabas. Ano? Hindi pa nga siya tapos magbilang. Nagulat ang lahat at hindi na nakapag-react ang 3. Pang! Sinipa ni Francis ang isa sa mga kabataan sa ika-6 na ranggo. Flop! Napasigaw ang binata nang mahulog siya sa lawa. Agad na sinipa ni Francis ang ibang tao. Huwag mo nang isipin iyon. Pinaikot ng kabataan ang kanyang panloob na lakas at sinubukang lumaban. Pang! Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang nagawa dahil siya ay sinipa rin sa lawa. Sa isang kisap mata, 2 kabataang nasa ika-6 na ranggo ang nahulog sa lawa. Kakaiba ang batang ito. Nagmura si Trevor sa loob ng kanyang puso. Ang mga aksyon ni Francis ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nakikita man niya ang aksyon ay hindi niya ito naiwasan. Naramdaman lang ito ni Trevor mula sa kanyang amo, narating din kaya ng brat na ito ang Holy Martial Path. Nabigla, galit na galit niyang pinalibot ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, hindi nito mapigilan si Francis kahit kaunti. Isang Asher glow ang lumitaw sa katawan ng huli, na pumipigil sa kanyang panloob na lakas. Hindi maganda. Ito ang True Force. Tanging ang mga nasa Holy Martial Path ang maaaring magkaroon ng True Force. Tumigil ka. Bulalas ni Trevor. Bakit? Huminto ang binti ni Francis sa harap mismo ng kanyang dibdib na may ngiti. Hindi ka pa nagbibilang ng 0. Hindi ka tumutupad sa mga pangako mo. Nagtalo si Trevor. Pang! Ipinadala siya ni Francis sa lawa sa isang sipa at malamig na tumawa, ang pagbibilang ko mula 10 hanggang 0 ay batay sa katotohanan na makikipagtulungan ka. Kung mayroon kang anumang iniisip na lumaban, pagsisisihan kita ng walang hanggan.
Sa maikling pagkakataon lang, sina Trevor at Co. ay sinipa sa lawa. Ang mga henyo ng tatlong pamilya ay may pabitin ang bibig. Ang isang tao sa ikapitong ranggo ay natalo lamang sa isang simpleng sipa. Ang mga matandang nanunood ay nag-usap ng kanilang mga dila. May hamatak sa kanila. Utos ni Francis. Hindi nagtagal, may ilang kabataan na humila sa tatlo pabalik sa lupa. Trevor and Co. Lahat ay nakatanggap ng tigi-isang sipa mula kay Francis at ang kanilang mga paa ay walang lakas ni hindi sila makalakad. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para lumuhad at humingi ng tawad. Sinuri ni Francis ang tatlo. Imposible. Malamig na tumawa si Trevor, ang aking guro ay nasa Holy Marshall Path. Kung manggawas kang sakta ng isang buhok ko, ang pamilya Hanford ay walang mapupuntahan sa Cloud Country. Inamin niya na hindi siya ang kalaban ni Francis, ngunit imposible para sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad. Banal na Marshall Path. Ang mga ekspresyon ng mas lumang henerasyon ay nagbago ng malaki. Hehe. What big words. Mukhang hindi mo pa alam kung sino ang mga totoong sovereigns ng Cloud Country. Bahagyang tumawa si Francis. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Trevor, mahawakan kaya ni Francis ang antas na iyon. Dahil hindi ka masunurin, huwag mo akong sisihin sa pagpilaya ng iyong paglilinang. Itinutok ni Francis ang kanyang palad kay Trevor. Katsa! Ang meridian ni Trevor ay naputol sa bawat pulgada. Tumigil ka! Ako! Sigaw ni Trevor at sinubukang humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Gumamit lamang si Francis ng isang sizzle ng True Force para sirain ang kanyang mga meridian at dantian. Sa isang kisap mata, si Trevor ay naging inutil. Naramdaman ng mga manunood ang lamig ng buto. Ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, si Mildred, ay biglang naalala kung paano niya sinubukang pain si Francis. Sa pag-iisip ngayon, nagpakawala siya ng hininga. I'm sorry. Handa kaming humingi ng tawad. Ang dalawa pa ay nagsimulang ibagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. Now fuck off. Binigyan na kita ng dalawang pagkakataon, if you dare resist. Oo, oo, oo. Ang dalawang kabataang nasa ika-6 na ranggo ay kinaladkad si Trevor at tumakbo palabas ng pamilya Hanford. Hanggang sa umalis si Trevor sa teritoryo ng pamilya Hanford, sinabi ng una sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Francis. Maghintay ka. Hindi ka mapapatawad ng aking guro. Noon, walang lakas ng loob na magsalita ang tatlo. Natakot si Trevor na kung gagawin niya ito, magiging dahilan ito para patayin siya ni Francis. Ang likod ng mga bundok ng pamilya Hanford. Ang huling aksidente ay inalagaan ni Francis. Sinulyapan ng mga henyo sa buong Feather Cloud City ang alamat na ito ng may paghanga, takot at paggalang. Ang summit ay natapos na. Bagamat hindi nakilahok si Francis sa summit, ang kanyang hitsura ay higit sa lahat. Sa parehong gabi, ang ulo ng pamilya at mga elder ay lumikha ng isang piging para kay Francis. Sa piging, Linden and Co. ay mapalad na dumalo at tiningnan nila kung paano tretuhin si Francis ng padre de pamilya at mga elder na may masalimuot na emosyon. Ang ulo ng pamilya na si Titus ay nagkaroon ng jiggles. Iniisip kung paano niya ginawang masama si Francis noon, hindi napigilan ang kanyang puso. Sa kasalukuyang lakas ni Francis, madali siyang maalis. Sa kabutihang palad, si Yasong ay tila may mabuting pakikitungo kay Francis. Ang dating ang nakakilala sa potensyal ni Francis at tinulungan niya ang huli ng maraming beses. Malinaw na hindi makakalimutan ni Francis ang tulong na natanggap niya noon at binigyan niya si Yasong ng ilang marrow cleansing pills, pati na rin ang kalahating mortal na kasanayan. Kahit na ang mga ito ay hindi gaanong halaga kay Francis, ito ay isang kayamanan sa labas ng mundo. Masaya si Yasong, masaya na maganda ang mga mata niya. Mukhang may master si Trevor sa Holy Marshall Path sa likod niya. Sa pagpilaya ng kanyang cultivation, nakaramdam ng pag-aalala ang ulo ng pamilya at ang mga elder. Holy Marshall Path. Tignan natin. Malamig na tumawa si Francis. Ang ulo ng pamilya at kasamahan ay wala sa isang mataas na antas upang malaman kung sino ang may pinakamataas na awtoridad sa Cloud Country. Sa pagtatapos ng piging, biglang may naalala si Francis. Si Angelica ang ibig mong sabihin.
Nagpalitan ng tingin ang ulo ng pamilya at ang mga elder habang may mga ngiti sa kanilang mga mukha. 203. Hindi inaasahan ni Francis na malalaman talaga ng mataas na antas ng pamilya Hanford ang tungkol sa kinaroroonan ni Angelica. Noong nag-away sina Roldan at Lord Gaius, si Angelica ay nawala ng walang bakas. Ngunit si Francis ay nag-scan sa paligid at nalaman niyang si Angelica ay kinuha ng kanyang isang armadong lolo. Nagsalita ang pinuno ng pamilya na si Titus, kung dumating ka ng mas maaga ng kalahating buwan, nakilala mo sana si Angelica. Mas maaga ng kalahating buwan. Natigilan si Francis, nangangahulugan ito na nakabalik na si Angelica. Nang bumalik si Sister Angelica, para siyang isang diyosa. Kahit si Mildred, ang pinakamagandang babae ng Feather Cloud City, ay nasa ibaba niya sa hitsura. Si Linden at ang iba pang nakababatang henerasyon ay bumaantong hininga. Sa pag-iisip noon, lahat ay may magalang na ekspresyon. Oh! Anong ginawa ni Angelica? Curious na tanong ni Francis. Agad namang nagkwento si Titus. Nangyari ito kalahating buwan na ang nakalipas. Bumalik si Angelica sa pamilya Hanford dahil papunta na ito sa kanya. Makalipas ang 1 taon, parang diyosa ang itsura niya. Kapantay na niya si Mildred noong 1 taon at ngayon, makalipas ang 1 taon, nagbago na naman siya. Noong oras na iyon, ang isa sa mga disipulo ng pamilya Clifton ay tinuruan ni Angelica ng leksyon. Pagkatapos noon ay humingi ng kasal ang mga elder mula sa pamilyang Miller at Clifton, ngunit madali silang natalo ni Angelica. Napabuntong hininga si Yasong. Masyadong nakakagulat ang pagganap ni Angelica kalahating buwan na ang nakalipas. Siyempre, limitadong bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam nito. Pagkatapos noon, kapwa naging mas magalang ang pamilya Miller at Clifton sa Francis. No wonder. Nang marinig ito, nagkaroon na ng mga pagpapalagay si Francis. Kapag ang isa ay nakarating sa Ascended Realm, sila ay magbabago ng malaki. Kung hindi siya nagkakamali, malamang na sumali si Angelica sa ibang paksayon. Kung tutuusin, mayroong kabuoang 13 clan sa 13 bansa. Sa susunod na araw o dalawa, nanatili si Francis sa pamilya Hanford, nananatili sa kanyang mga magulang at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga payo kay Linden at kasamahan. Maging ang ulo ng pamilya at mga elder ay pupunta para sa mga payo. Malinaw na hindi sila tinanggihan ni Francis, ito ang lugar kung saan siya lumaki. Sa 3 araw, nakatanggap ng masamang balita ang pamilya Hanford. Dumating na sa Feather Cloud City ang misteryosong amo ni Trevor. Nataranta ang padre de pamilya na si Titus at nagmadali siyang lumapit. Nagsalita si Francis, ano ang dapat ikatakot? Hayaan mo silang pumunta. Ang tunay na kapangyarihan na kumokontrol sa Cloud Country ay ang Broken Moon Clan. Para kay Francis, ito ang sarili niyang teritoryo. Kahit na ang kalaban ay mas mataas kaysa sa kanya sa paglilinang, kailangan nilang maging maingat. At saka, sa husay ni Trevor, mukhang hindi ganoon kalakas ang kalaban. Sa 4 na araw, ang mataas na antas ng pamilya Hanford ay nagpadala ng higit pang balita, ang misteryosong master ni Trevor ay ginagamot ng pamilya Miller at Clifton. Ang balitang ito ay ginawa ng ulo at kasamahan ng pamilya. Lalo pang nag-aalala. Kalahating buwan na ang nakalipas, ginulat ni Angelica ang pamilya Miller at Clifton, na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng dalawa. Ngayon, ang dalawang pamilya ay sumipsop sa isang tao sa Holy Marshall Path. Haha, gusto ba ng pamilya Miller at Clifton na maalis sa Feather Cloud City? Matingkad ng ngiti si Francis. Mula sa pananaw ng mga mortal, ang Holy Marshall Path ay maalamat, kaya ang dalawang pamilya ay lubos na kumpiyansa ngayon. Paano nila malalaman na ang Holy Marshall Path ay simula pa lamang? Sa parehong gabi. Hindi maganda. Ang mga elder ng pamilya Miller at Clifton pati na rin ang misteryosong tao ay dumating upang bisitahin ang pamilya Hanford. Kumalat ang panik sa mataas na antas. Papasukin mo sila. Casual na naglabas ng ilang salita si Francis. Sa malaking bulwagan ng pamilya Hanford. Ang ulo ng pamilya at ang mga elder ay nasa gilid, ngunit pilit nilang kinokontrol ang kanilang sarili. Ulo ng pamilya. Biglang nagsalita si Francis. Fenger, may sasabihin ka.
Si Titus ay magalang. Naisip mo na bang gawin ng pamilya Hanford ang tanging dakilang pamilya sa Feather Cloud City? Ngumiti si Francis. Ano? Ibig mong sabihin? Nagulat ang mga elder at padre de pamilya. Masyadong malaki ang gana ni Francis para duminahin ang Feather Cloud City. Ang pamilya Miller at Clifton ay parehong may matibay na pundasyon, ito ay lalo na para sa pamilya Keogh. Malamang na may kaugnayan sila sa isang malaking pamilya sa kabisera. Higit pa rito, ang mga puwersa tulad ng Gaius Palace ay hindi nais na makakita ng nag-iisang puwersa na kumokontrol sa isang lugar. Umiling si Yasong at bumantong hininga. Hindi mahalaga kung ang pamilya Hanford ay may lakas o wala. Kahit na gawin nila, haharapin nila ang matinding pagtutol. Hanggat payag ka, hindi tayo mapipigilan ng lahat ng ito. Tumawa si Francis at hindi na siya nagsalita. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay lumitaw mula sa labas ng malaking bulwagan. Maririnig na nag-charge sila. Sino ang nangangahas na sakta ng aking alagad? Lumabas ka at pumunta sa iyong kamatayan. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa paligid ng malaking bulwagan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang aura na kabilang sa Ascended Realm. Boom! Nahirapang huminga ang ulo ng pamilya at ang mga elder dahil sa matinding pressure. Ang mataas na awtoridad ng pamilya Miller at Clifton na nakapalibot sa isang matanda na may puting balbas ay pumasok sa bulwagan. Sino si Francis? Pinagmasdan ng maputing balbas na matandang lalaki ang bulwagan. Dama po ang kanyang mga mata kay Francis, na may kumpiyansa ng ngiti. Ikaw ay... Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Francis. Masasabi niyang mas malakas pa ang aura ni Francis kaysa sa kanya. Haha, kahit isang maliit na cultivator sa Second Sky of the Ascended Realm ay nangangahas na gumawa ng gulo para sa akin. Tumawa si Francis at umiling. Ang ekspresyon ng maputing balbas na matandang lalaki ay kapansin-pansing nagbago habang ang kanyang true force ay lumundag, brat. Ito ang teritoryo ng Broken Moon Clan. How dare you come here and do what you please? Broken Moon Clan. Nang marinig ito, tumigil si Francis. Brat, natatakot na. Hindi nakita guguluhin. Basta't humingi ka ng tawad, kaya kung pabayaan ito. Buong kumpiyansa na sabi ng matandang may balbas na puti. Kahit na si Francis ay mula sa ibang clan, kailangan nilang maging masunurin dahil ito ang teritoryo ng Broken Moon Clan. Nang marinig ito, parehong nagkatinginan ang pamilya Miller at Clifton. Hayaan mo siya. Malamig na pinagmasdan sila ng maputing balbas na matandang lalaki. Ang brat na nasa harapan niya ay malamang na mas mataas ang cultivation level kaysa sa kanya, kailangan niya ng stage para bumaba sa pwesto. Na si Trevor ay isang disipulo lamang na casual na kinuha niya at siya ay ginamit pangunahin upang magtrabaho para sa kanya. Ngunit para masaktan ng isang tao sa Holy Martial Path para sa kanya. Hindi sulit. Haha, Broken Moon Clan. Nang makita mo kung ilang taon ka na at tumatakbo ka pa rin, malamang na alipin ka lang ng Outer Mission Division. Matingkad na ngumiti si Francis. Ano? Ikaw? Malaking pagbabago ang ekspresyon ng maputing balbas na matandang lalaki, hindi niya akalain na ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay malalaman ni Francis. Tama yan. Siya ay tulad ni Lord Gaius, na ipinadala ng Outer Mission Division sa mortal na mundo upang magtrabaho. Ang mga miyembrong ito ay madalas na ipinadala dahil sa mababang potensyal. Si Lord Gaius at Lord Kangtai ay mga ganitong uri ng tao. Baka ikaw din. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa noo ng maputing balbas na matanda. Dang! Kumuha si Francis ng isang jade slip at itinapon ito sa lupa. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang maputing balbas na matandang lalaki. Sa jade slip ay ang salitang core. Core na alagad. Agad na namutla ang mukha ng maputing balbas na matandang lalaki habang nagmamadaling nagsalita sa takot, hindi nakilala ng batang ito ang Mount Tai. Pagkatapos sabihin ito, kinuha niya ang jade slip sa lupa at ibinalik ito kay Francis.
Bilang miyembro ng Outer Mission Division, ang maputing balbas na matandang lalaki ay hindi naabot ang Ascended Realm sa edad na 30 at ang isang core na disipulo ng mga panloob na disipulo ay isang pag-iral na hindi niya maasahan na mahawakan. Bagamat hindi madalas sa clan ang maputing balbas na matandang lalaki, alam pa rin niya ang mga nangyari. Ang mga pangunahing disipulo ay malamang na may mga elder na sumuporta sa kanila at ang mga taong ito ay hindi isang tao na kaya niyang masaktan. Nang makita ang ganoong sitwasyon, natigilan ang tatlong pamilya ng Feather Cloud City. Anong nangyayari? Nataranta ang pamilya Miller at Clifton, samantalang ang pamilya Hanford ay tumingin kay Francis ng may kagalakan. Walang mag-iisip na ito ang magiging resulta. Ang tinatawag na Master sa Holy Martial Path ay humingi ng tawad kay Francis. Puluhin ang paglilinang ng mga taong ito. Mula ngayon, ang Feather Cloud City ay magkakaroon lamang ng pamilya Hanford. Utos ni Francis. Naipakita na ni Angelica sa kanila ang kanyang kapangyarihan kalahating buwan na ang nakakaraan at ang mga taong ito ay may iniisip pa ring lumaban. Oo. Hindi malungkot ang maputing balbas na matandang lalaki. Sa kabaligtaran, masaya siya. Ito ang perpektong pagkakataon para tabyusan ang kanyang sarili. Isang nakakagimbal na eksena ang lumitaw. Sa bilis ng kidlat, binugbog ng maputing may balbas na matandang lalaki ang lahat ng mataas na antas ng pamilya Miller at Clifton at napilayan ang kanilang paglilinang. Naging sanhi ito ng mataas na antas ng pamilya Hanford na huminga ng malamig. Nakita na nila sa wakas kung gaano kitikot ang isang tao sa Ascended Realm. At isang taong may ganitong kapangyarihan ay handang tumanggap ng mga order mula kay Francis. Sa gabing iyon, ang pamilya Miller at Clifton ay inalis sa Feather Cloud City. Mahigit sa kalahati ng mataas na awtoridad mula sa bawat pamilya ay nabaldado ang kanilang mga paglilinang. Kahit na manatili sila sa Feather Cloud City, wala silang lakas na labanan ang pamilya Hanford. Ang pamilya Miller ay umalis sa Feather Cloud City at tila nagpunta sa pangunahing pamilya sa kapital, samantalang ang pamilya Clifton ay nagpasya na ipangako ang kanilang katapatan sa pamilya Hanford. Sa isang gabi, nagbago ang buong sitwasyon ng Feather Cloud City. Si Francis at ang puting balbas na matandang lalaki ay malamig na tumingin dito. Sa kanilang mga mata, ang pagbangon at pagbagsak ng mortal na mundo ay parang mga langgam na gumagalaw. Bakit ang iyong disipulo ay may kasanayan sa masamang landas, kahit na ito ay magaspang at kalahating mortal na kasanayan lamang? Casual na tanong ni Francis. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagsalita sa takot, ang kasanayang iyon ay natagpuan ko sa Sky Cloud Forest. Doon din na may mga palatandaan ng iba pang mga paksayon. Iba pang mga paksayon. Ibig sabihin, ikaw ang reporter para sa misyon. Tanong ni Francis. Tama, ako ang nakakita ng bakas ng ibang paksayon dito. Tumutulong din si Lord Gaius, pero hindi na bumalik ang mga taong pinadala niya. Paliwanag ng matandang may balbas na puti. Nagkataon ito. Bahagyang nagulat si Francis, hindi niya akalain na nakilahok din dito si Lord Gaius. According to what I know, this mission is 5 stars. Could you be the one that took the mission? Maingat na tanong ng maputing balbas na matandang lalaki. 204. Tama, ako lang. Sinulyapan ni Francis ang puting balbas na matandang lalaki at nahulaan niya kung ano ang iniisip ng huli. Karaniwang kailangang nasa 5th sky ng Ascended Realm ang isa para magsagawa ng 5 star na misyon. Malinaw na hindi pa ito naabot ni Francis at nag-iisa siya. May mga nakitang mga taong nasa 7th sky of the Ascended Realm. Bagamat hindi natin sila lalabanan, ang panganib ay napakataas pa rin at may posibilidad itong ma-promote sa isang 6th star na mas mataas pa. Idinagdag ng maputing balbas na matandang lalaki na parang gustong bumalik kay Francis. Una niyang inisip na ang clan ay magbibigay ng higit na kahalagahan sa misyong ito dahil may kinalaman ito sa mga paksayon mula sa ibang mga bansa at hindi bababa sa magpadala ng 2 magsasaka sa 5th sky o kahit isang tao sa 6th sky. Gayunpaman, ang misyong ito ay tinanggap ng isang nakababatang henerasyon. Ang clan ay may sariling dahilan para ipadala ako.
Ang mga salita ni Francis ay naglalaman ng tiwala sa sarili, na ikinagulat ng maputing balbas na matandang lalaki. Kung iisipin, karaniwang hindi pinapayagan ng clan ang mga tao na kumuha ng mas mataas na star mission kaysa sa kani-kanilang cultivation, lalo na kapag ang misyon ay kasing sensitibo at delikado tulad ng isang ito. Pero pumayag ang clan. Ito ay isang bagay na dapat kainahinala. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay hindi maiwasang sumulyap kay Francis ng ilang ulit. Bata pa ang huli, ngunit mayroon siyang kalmado at pagiging mapagpasyahan na hindi makikita saan man. Kailangan kong tapusin ang misyon sa loob ng 10 araw. Nagpatuloy si Francis. 10 araw. Magiging mahirap iyon. Ang mga bakas ng mga paksayon ay malalim sa Sky Cloud Forest. Ang paghahanap sa kanilang landas ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Sabi ng matandang may balbas na puti. Magsisimula na ang 3-clan party, kaya ang desisyon ni Francis ay ginawa. Kasabay nito, naniniwala siyang ang kanyang kakayahan sa pagmamanman ay tiyak na kanyang forte. Sa kaliwang mata ng Diyos, siya ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng pagmamanman. 3-clan party. Iba ang tingin ng matandang may balbas na puti kay Francis. Halatang alam niya ang ibig sabihin ng pagsali sa 3-clan party. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Francis sa mga core disciples ay nasa itaas. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa misyon. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay naglabas ng isang mapa na may marka, ang mga markang ito ay kung saan may mga bakas ng paksyon mula sa ibang bansa. Naramdaman ni Francis na pamilyar ang tanawin sa mapa. Biglaan. Isa pang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Noong nasa Gaius Palace siya, may misyon na pumatay ng ilang bandido at lumitaw ang lugar na ito ngunit dahil sa misteryosong pagpapakita ng mga hooded figure, biglang natapos ang misyon. Gayunpaman, hindi nagtagal, kinokontrol ng misteryosong figure na nakahod ang isang Lord Tier na nakamamatay na hayop at pinangunahan ang isang beast horde upang salakayin ang Gaius Province City. At sa pagkakataong ito, nagsimula rin ang mga landas sa lugar na ito. Baka magkarelasyon ang dalawa. Nagsimulang mag-isip si Francis. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang nakahod na figure na iyon dahil sa oras na iyon, limitado ang kanyang cultivation. Gayunpaman, batay sa dalisay na instinct, naramdaman ni Francis na ang misteryosong figure na may hood ay mas malakas kaysa kay Lord Gaius. Nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ang pares ng kristal na asul na mga mata. Anong pangalan mo? Tanong ni Francis nang wala sa oras. Ang matandang lalaki ay tinatawag na Bayunpang, ngunit maaari mo akong tawaging matandang puting balbas. Awkward na ngumiti ang maputing balbas na matandang lalaki. Tinanong lang ni Francis ang kanyang pangalan ngayon, ibig sabihin, ang kanyang pag-iral ay teknikal na hindi pinansin noon. Matandang puting balbas, ako na ang bahala sa misyon sa pagkakataong ito. Utos ni Francis. Pero, nagulat ang matanda. Hindi kailangan ni Francis ang kanyang tulong sa napakahirap na misyon. Pwede ka nang umalis, nakapunta na ako sa lugar na iyon dati. Inip na ikinaway ni Francis ang kanyang kamay. Oo. Ang maputing balbas na matanda ay hindi na naglakas loob na magsalita pa at nawala na siya sa paningin. Pinaalis ang matandang lalaki gamit ang kanyang mga mata, isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis. Sa parehong gabi. Parehong nawala ang mga figure ng matanda at ni Francis. Gabi. Lumipad sa himpapawid ang figure ng maputing balbas na matandang lalaki nang umalis siya sa Feather Cloud City. Mayabang o matalino ang brat na ito para hindi humingi ng tulong sa akin. Bulong sa sarili ang maputing balbas na matandang lalaki habang patungo sa direksyon ng Sky Cloud Forest. Matapos makapasok sa Sky Cloud Forest, hindi nabawasan ang bilis ng maputing balbas na matanda halatang pamilyar siya sa mga lugar na ito. Hindi niya alam na may parang anino na sumusunod sa kanya. Sure! Nanginginig ang isang balabal na nagpapakita ng kalahating transparent na figure. Tulad ng inaasahan. Malamig na tumawa si Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita ng hanggang daan-daang yarda ang layo at nakikita niya kung paano at saan inilipat ang true force ng maputing balbas na matandang lalaki.
Kung nakatutok siya ng mabuti, makikita pa ni Francis ang mga organo. Matapos marating ang Ascended Realm, tumaas din ang kapangyarihan ng kaliwang mata ni Francis. 4 pulgada na ngayon ang asul na liwanag sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata niya at tuloy-tuloy itong umiikot. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang tunay na puwersa sa kaibuturan ng puting balbas na dantian ng matandang lalaki ay itim, iba sa mga normal na magsasaka. Siya ay nagsasanay ng isang masamang kasanayan at siya ay nalason. Malinaw na nakita ni Francis ang sitwasyon. Walang sino man ang maaaring magtago sa harap ni Francis hanggat sila ay nasa ibaba ng True Spirit Realm. Siyempre, ito ay sa ilalim ng katotohanan na ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata, ngunit sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi normal. Ang masamang kasanayan ni Trevor ay kainahinala na at dahil sa pag-iingat, na-scout niya ang puting balbas at ang resulta ay natigilan siya. Malinaw na ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagtaksil sa Broken Moon Clan. Sa makatuwid, nagpa siya si Francis na hayaan ang matanda at sundan siya. Sa kanyang cultivation at Yin Shadow Cloak, simpleng sundan siya. May napagtanto si Francis ang invisibility effect ng Yin Shadow Cloak ay nadobol sa gabi. Kahit na hindi niya ay circulate ang kanyang true force, ang balabal ay magkakaroon pa rin ng isang tiyak na halaga ng invisibility power, na magbibigay daan sa kanya na sumanib sa kadiliman ng mas mahusay. Matapos makapasok sa kailaliman ng Sky Cloud Forest, biglang bumilis ang takbo ng maputing balbas na matandang lalaki. Isang kulay itim na true force ang bumangon mula sa loob ng kanyang katawan at ang aura na kanyang pinakawalan ay tumaas sa ibang antas. Peak Third Sky. Kumislap ang mga mata ni Francis, ngunit hindi niya ito pinansin. Makakatipid ito ng oras sa kanya. Makalipas ang 2 hanggang 3 oras. Ang puting balbas ay dumaan sa isang batis. Nagliwanag ang mga mata ni Francis kanina pa siya nandito. Ito ang oras kung saan nakilala niya ang misteryosong figurang nakahod. Mukhang nandito ang trail. Bakit tayo pipigilan ng misteryosong may hood na figure sa oras na iyon at pagkatapos ay kontrolin ang isang beast horde at aatakihin ang Gaius Province City? Tila napagtanto ni Francis na may problema dito. Matapos madaanan ng batis, bumaba ang bilis ng puting balbas at naging maingat ang kanyang ekspresyon. Nagsimula ng maging mapanganib ang paglalakbay. May mga high-tier deadly beasts sa malapit at maging lower-tier deadly beast na tinatawag ding Yao Beasts. Ang mga Yao Beast ay mga buhay na nalampasan ang peak tier na nakamamatay na mga hayop. Halimbawa, ang Illusion Fox na nakilala ni Francis sa paglilitis, na maaaring makaimpluwensya sa isipan ng mga core na disipulo, ay isa. Ang iba pang mga halimbawa ay ang Yao Beast King, ang Vine King, mga buhay na nasa True Spirit Realm. Gayunpaman, dahil si Francis ay may kaliwang mata at Yin Shadow Cloak, ang kanyang paglalakbay ay mas madali kaysa sa puting balbas sa harapan. Biglaan. Natigil ang puting balbas. Shua! Mula sa mga puno sa harap ay lumitaw ang 2 itim na figure, na naglalabas ng mga aura sa ika-4 at ika-5 sky ng Ascended Realm ayon sa pagkakabanggit. Puting balbas, nakabalik ka na. Sabi ng isa sa mga itim na figure ng may pag-iingat at pag-iingat. Naparito ako upang magulat ng balita na ang Broken Moon Clan ay nagpadala ng isang core na disipulo. Sagot ng puting balbas. Bakit hindi mo siya dinala dito? Sabi ng isa pang itim na figure. Ang brat na iyon ay sobrang mayabang at gustong magtrabaho ng mag-isa. Ngumisi ang puting balbas. Okay. Bumalik ka ngayon, hindi masamang kontrolin ang isang core disciple. Ang 2 figure ay nagsanib muli sa dilim. Ang puting balbas ay hindi nang ahas na manatili at agad siyang bumalik sa pinanggalingan niya. Ang 2 figure ay tila napakahusay sa pagtatago at sila ay nagsanib sa gabi. Gayunpaman, nakuha pa rin ng kaliwang mata ni Francis ang isa sa mga figure na patungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Nagtagumpay. Agad na hinabol ni Francis ang figure sa tulong ng Yin Shadow Cloak. Ang natitirang itim na figure ay hindi na-detect si Francis at hindi niya alam na nakalusot si Francis sa kanya. Nagpatuloy ang pagtugis.
Mula noon ang itim na figure ay dumaan sa ilang iba pang mga figure at habang lumalayo sila, mas nakakatakot ang aura. Sa isang tiyak na punto ng panahon, isang madilim na sinaunang templo ang lumitaw sa loob ng hanay ng ilusyon. Kung hindi dahil sa kaliwang mata ni Francis, hindi niya makikita ang hanay o ang sinaunang templo. Tumigil ka. Sa tuktok ng isang puno sa harap ng sinaunang templo ay isang nakatalukbong na figure na may isang pares ng kristal na asul na mga mata. Siya yun. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Ang taong nasa puno ay ang misteryosong figurang nakahod. Matapos iulat ng itim na figure ang balita sa nakahod na figure, umalis ang una. Ang nakahod na figure ay nakatayo sa ibabaw ng puno at pinagmasdan ang paligid gamit ang isang pares ng kristal na asul na mga mata. Naramdaman lang ni Francis ang isang alon ng mental energy na dumaloy. Instinctive niyang pinaikot ang kanyang bloodline power at pinalaganap ang invisibility power ng Yin Shadow Cloak. Sa puntong ito ng oras, ang kanyang figure ay kasing linaw ng hangin. Nang makitang walang kaoy na hinala, tumango ang misteryosong figure na may hood at tumahimik. Hindi siya pumapasok sa sinaunang templo. Ang isang core na disipulo ay hindi sapat na mahalaga para magulat siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis, ngunit ang misteryosong may hood na figure ay hindi gumalaw at si Francis ay hindi nang ahas na maging padalos-dalos dahil ang huli ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Inikat niya ang kaliwang mata at sinubukan niyang suriin ang nakatalukbong na figure. Ang misteryosong may hood na figure ay tila may naramdaman at agad na tumayo bago tumingin sa direksyon ni Francis. Nagulat ang huli at agad na umiwas ng tingin. Pagkatapos ay naramdaman ni Francis ang panibagong pag-akyat ng enerhiya sa pag-iisip na natipon sa paligid niya. Itong nakahod na figure na ito ay tila napakahusay sa mental energy. At saka, iba rin ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Francis. Sigurado siya na may nakilala siyang may katulad na kapangyarihan sa kanya at ang kalaban ay tila napakahusay sa paraan ng mental energy at magagamit niya ito para kontrolin ang mga hayop. Sa sandaling ito, nagsimula ang isang hindi nakikitang sagupaan. 205. Ang pares ng kristal na asul na mata ay nag-scan sa lugar kung nasaan si Francis. Ang mga hibla ng enerhiya ng pag-iisip ay pinahaba tulad ng isang spider web. Naramdaman ni Francis ang pagyanig at pagkabasag ng lupa sa ibaba niya na naging isang kalaliman. Sa himpapawid, ilang mga ball ang apoy na tumitimbang ng ilang tonelada ang lumipad sa kanya. Ang pagkawasak na maaari nilang idulot ay maaari pang magbanta sa buhay ng mga nasa true spirit realm. Sa harap ng buhay at kamatayan, isang berdeng kinang ang lumitaw sa kaliwang eyeball ni Francis at ang asher na liwanag sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay umikot ng mas mabilis. Huminga ng malalim si Francis habang nabasag ang ilusyon sa kanyang harapan. Puno ng malamig na pawis ang likod niya. Ang ilusyon ng nakahod na figure ay halos naging dahilan ng pagkahulog ni Francis dito. Kailangang malaman ng isa, kahit ang illusion fox, na ang forte ay ilusyon, ay hindi makakaapekto kay Francis. Hindi. Ito ay hindi lamang isang simpleng ilusyon, ito rin ay isang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Kung ang kaliwang mata ko ay hindi natunaw ang pag-atake, ako ay nasugatan sa pag-iisip, na mas nakakatakot kaysa sa pisikal na pinsala. Sinimulan ni Francis na pag-aralan ang pag-atake ng nakahod na figure sa sandaling iyon. Ang kanyang kalaban ay mahusay sa paggamit ng mental na enerhiya at ang mga ilusyon na kanyang nilikha ay halos totoo. Sa sandaling ito, malinaw na tinansya ni Francis ang lakas ng mga figure na may hood. Ang huli ay nasa 7th sky ng Ascended Realm at least at ang kanyang mental energy ay maihahambing sa True Spirit Realm. Ako lang ba? May pagtatanong ang mukha ng nakahod na figure. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang instincts. Ito ay isang kakayahan na mayroon ng mga nagsanay sa mental na enerhiya. Nagpadala siya ng isang ilusyon sa lugar na iyon noon, ngunit walang tugon. Kahit na ang isang tao sa 7th sky ng Ascended Realm ay masasaktan kapag naharap sila sa pag-ataking ito. Hindi dapat ako makita ng nakahod na figure. Nagpakawala ng hininga si Francis. Walang alinlangan, ang Yin Shadow Cloak ay isang inheritance grade treasure.
Sa gabi, nadouble ang invisibility effect at pinayagan nito ang kanyang figure na ganap na sumanib sa kadiliman. Higit pa rito, ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang bloodline power noon at na-activate na niya ang invisibility power to the max. Meow meow. Sa kritikal na sandali na ito, isang maliit na kulay abong pusa ang tumalon sa puno. Ano? Literal na tumigil ang puso ni Francis at nagmura siya sa loob ng kanyang puso. Ang munting pasang magnanakaw na iyon, bakit kailangan niyang lumabas ngayon? Ngumiti ang munting pasang magnanakaw at hinarap nito ang nakahod na figure. Isang pusa na nakakaalam ng invisibility. Anong species ito? Nagtataka ang nakahod na figure. Sure. Sumanib sa dilim ang munting pasang magnanakaw at nawala ito. Ano ba naman? Ang pusa ay maaaring maging invisible din. Natarante si Francis, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga pusa ay nocturnal at ang maliit na pasang magnanakaw ay may misteryosong background. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa isang malaking puno 10 yarda ang layo mula sa nakatalukbong na figure. Ang mga pasang ito ay medyo kawili-wili, marahil ito ay may espesyal na linya ng dugo. Nagpa siya ang nakahod na figure na hulihin ang pusa. Ngumiti ang munting pasang magnanakaw at naglabas ng isang tansong barya mula sa bibig nito. Ang barya ay inihagis ng pusa sa hangin at nagpatuloy ito sa pag-ikot bago lumapag pabalik sa kanyang paa. Hindi ba iyan ang kayamanan na nilamon ng pusa sa panahon ng paglilitis? Tinitigan ni Francis ang bronze coin. Ang nakahod na figure ay tila hindi naiintindihan kung ano ang ginagawa ng maliit na magnanakaw na pusa, ngunit nakikita niya ang napakagandang ekspresyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Hindi maganda. Bigla niyang bulalas at tumalikod. Kyuso. Isang pulang ilaw ang lumipad mula sa tapat ng sinaunang templo. Sa sandaling iyon, ang aura ng True Spirit Realm ay naging sanhi ng walang limitasyong mga nilalang na manginig sa takot. True Spirit Realm Aura. Ang nakahod na figure ay walang pakialam sa kakaibang pusa ngayon dahil nakalock ang aura sa kanya. Nilunok ng maliit na pas ang magnanakaw ang barya sa tiyan nito bago umupo sa puno, handang manood ng palabas. Hindi nagtagal huminto ang pulang ilaw sa himpapawid, at naglaho ito na nagpapakita ng isang pulang nakadamit na matanda at isang pulang buhok na kabataan, na nasa 17 hanggang 18 taong gulang. Guru. Nandito na. Disipulo, ako, ang binilang nila dito. Itinuro ng pulang buhok na binata ang nakahod na figure. Malamig na tumawa ang nakahod na figure habang ang kanyang malakristal na asul na mga mata ay dumampi sa kanila, nagpapadala ng isang transparent na alon. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda na nakasuot ng pulang damit at napigilan niya ang pag-ataking ito, ngunit napasigaw ang kabataang katabi niya. Homer! Agad na pinrotektahan ng matanda na nakasuot ng pulang damit ang kabataan at nagpadala siya ng pulang sandstorm sa nakahod na figure. Agad, ang lupa ay pinaso na itim. Ang nakahod na figure ay natarante at umatras, halatang hindi kayang kontrahin ang isang cultivator sa True Spirit Realm. Kung tamaan siya ng enerhiyang iyon, mamamatay pa rin siya, kahit na naabot niya ang tuktok na 7th sky ng Ascended Realm. Wow! Ang nakahod na figure ay nagluwa ng isang subo ng dugo at siya ay umatras sa loob ng hanay ng ilusyon. So galing ka sa Ancient Shrine. Bilang miyembro ng 13 clans, bakit mo sinalakay si Homer? Pinakain ng matanda na nakasuot ng pulang damit ang kabataan ng isang spiritual na tableta at pagkatapos ay pumasok siya sa sinaunang templo. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi lamang sinalakay ng mga puwersa mula sa loob ng sinaunang templo ang mga mula sa Broken Moon Clan, nakipaglaban din sila sa mga kalapit na paksayon. Ang pulang buhok na kabataan ay naabot na ang 5th sky of the Ascended Realm at siya ay ilalagay sa top 5 sa loob ng Broken Moon Clan. Sa panahon ng kaguluhan, si Francis ay tumalon sa 100 yarda ang taas na puno. Nakatayo sa ibabaw ng puno, nakikita ni Francis ang sitwasyon sa loob ng hanay ng ilusyon. Ang pulang nakadamit na elder ay ilang beses na tinambangan, ngunit dahil siya ay nasa True Spirit Realm, agad niyang napatay ang 5 hanggang 6 na tao. Ang mga napatay ay nasa 5th sky ng Ascended Realm at least at napatay sila sa isang galaw.
Iyan ang kapangyarihan ng True Spirit Realm. Kinagat ni Francis ang kanyang dila. Si Zizi, isang elder ng Silver Moon Clan ay talagang mabigat, ngunit hindi mo ba nakikita ang heart controlling Sid sa kabataan? Tumawa ng masama ang nakahod na figure. Ano? Heart controlling Sid. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda na nakasuot ng pulang damit. 2. Isang maikling kutsilyo ang tumusok sa dibdib ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Ito ay ang pulang buhok na kabataan. Homer, ikaw. Sumigaw ang matanda na nakasuot ng pulang damit at pinalipad niya ang kabataan na may surge ng true force. Ang una ay agad na umungal, hanggat papatayin ko ang sinumang naglagay ng binhi sa pagkontrol ng puso kay Homer, maibabalik niya ang kanyang kalayaan. Sa ibabaw ng puno, umikot ang pag-iisip ni Francis. Ang pulang nakasuot na elder ay kabilang sa Silver Moon Clan, isa sa mga angka na kalahok sa 3-clan party. Samantalang ang nakahod na figure ay kabilang sa Ancient Shrine, isa pang paksayo ng 13 clans. Sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon sa sinaunang templo. Kekeki. Isang pilak na may guhit na bangkay ng dugo ang lumabas sa sinaunang templo. Ang pilak na may guhit na bangkay ng dugo ay may malamig na aura at ang mga mata nito ay pula ng dugo. Naglabas ito ng aura na mas malakas pa sa figurang nakahod. Siya iyon. Ang tagapagtanggol ng Blood Corps. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis nang makita niya ito. Ang Silver Striped Blood Corps ay ang nakilala niya sa Scarlet Moon Cave. Sa oras na iyon, ang bangkay ay napakahina dahil kagigising pa lang nito, ngunit kahit noon pa man, halos patayin na nito si Francis at kasamahan. Ngayon, nabawi na ng Blood Corps Protector ang lakas nito pabalik sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at least at napakalakas ng katawan nito. Agad itong tumama mula sa matanda na nakasuot ng pulang damit at umaban pa rin. Ang katawan ng mga bangkay ay hindi kapani-paniwalang matigas at maaari pa nitong harangan ang mga pag-atake mula sa isang tao sa True Spirit Realm. Ang nakahod na figure ay nakatayo mula sa malayo at patuloy itong gumagamit ng mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip upang makagambala at makagambala. Ngunit kahit na, mahirap talunin ang isang tao sa True Spirit Realm. Sinuri ni Francis. At totoo nga, walang plano ang dalawa na manalo. Sa halip, unti-unti silang umatras at hindi nagtagal ay naka-atres sila sa sinaunang palasyo. Agad naman silang sinundan ng matanda at kabataang nakasuot ng pulang damit. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang pagkakataon na ang lahat ay pumasok sa sinaunang templo, ang lahat ay naging tahimik. Parang ang matanda at kabataang nakasuot ng pulang damit ay nilamon ng isang halimaw. Naramdaman ni Francis ang kapangyarihan ng mental energy sa loob ng templo. Malapit na. Walang ekspresyong lumabas ng templo ang nakasuot na pulang elder at kabataan at umalis sila. Parang walang nangyari. Masyadong kakaiba. Nanginig ang puso ni Francis. Huminga siya ng malalim bago pinaikot ang kaliwang mata to the max. Pagkatapos ay tumingin siya sa pasukan at nakita niya ang kasalukuyang sitwasyon sa loob. Sa loob ng templo. Parehong may mga pinsala ang nakahod na figure at Blood Corps Protector. Ito ay lalo na para sa tagapagtanggol ng bangkay ng dugo, ang mga buto nito ay halos malaglag. Kung ito ay ibang tao sa kalahating True Spirit Realm, malamang na namatay na sila. Sa gitna ng bulwagan ay isang futon na may walang buhay na kalansay na nakaupo sa ibabaw nito. Gayunpaman, ang mga saksakan ng balangkas ay naglalaman ng dalawang madilim na pulang apoy. Si Francis ay likas na iniwas ang kanyang kaliwang mata mula sa pagtingin dito. Ang mga ilaw sa mga mata ng kalansay ay unti-unting nagdilim na parang humihina. Hindi katakataka na ang dakilang Panginoon ay isa sa 12 division leader. Kahit na sa ganoong kahinaan, nagagawa pa rin niyang kontrolin ang isang tao sa True Spirit Realm. Sa loob ng mga mata ng nakahod na figure ay malalim na paggalang. Isang boses ang nagmula sa loob ng balangkas, ito ay isa lamang sa unang ranggo ng True Spirit Realm, ang True Human Rank. Nakapatay na ako ng walang limitasyong mga langgam na tulad niya noong nakaraan. Kayong dalawa ay may bahagi sa pagpapahina sa kanya na nagpapahintulot sa akin na kontrolin siya sa wakas. Ngayon, kailangan ko ng kalahating buwang pahinga.
Bagamat hindi naririnig ni Francis ang kanilang sinasabi, nanlamig pa rin siya. Pinuno ng dibisyon, malamang na hindi pa rin ligtas ang lugar na ito. Ang paglawak namin ng masyadong mabilis ay malamang na nakakuha ng atensyon ng 13 clans. Nag-aalalang sabi ng Blood Corps Protector. Tama, pero bago ito. Isang pulang ilaw ang biglang bumaril mula sa mga butas ng mata ng kalansay. Hindi maganda. Si Francis, na nakatayo sa tuktok ng puno ay nakaramdam ng pag-alab ng kanyang isipan, na parang may nakadikit sa kanya. Wuyu, lumabas ka at hulihin ang brat na iyon. Naglagay na ako ng ghost mark sa kanya. Ikaw lang ang makakadama nito at may natitirang lakas para patayin siya. Sabi ng misteryosong kalansay. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay biglang tumalon pabalik sa interspatial na pulsares. Natapos na ang misyon, tumakbo ka. Ang madilim na kulay abo na balabal sa likod ni Francis ay nanginginig at parang kidlat, si Francis ay tumakbo patungo sa kadiliman. Brat, hindi ka makakatakas. Ang mga asul na mata ng nakahod na figure ay nakalock kay Francis. 206. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at ginamit ang Yin Shadow Cloak bilang takip, sumanib siya sa gabi. Sa puntong ito, pinagsama niya ang mga insight na nakuha niya mula sa Lightning Inheritance sa kanyang kakayahan sa paggalaw at ang kanyang bilis ay lumampas sa ilan sa Sixth Sky ng Ascended Realm. Bilis, invisibility at ganap na kontrol ng landscape gamit ang kanyang kaliwang mata. Nang pinagsama ang tatlo, nagkaroon ng kumpiyansa si Francis na kaya niyang itapon ang isang nasugatan na magsasaka sa Seventh Sky ng Ascended Realm. Gayunpaman, nalaman ni Francis na kahit anong pilit niyang itago, ang nakahod na figure sa likod niya ay palaging makakahabol. Pakiramdam niya ay may kinalaman ito sa bagay na nakadikit sa kanya. Gumamit ang skeleton ng kakaibang trick sa kanya, na naramdaman ni Francis na walang magawa. Hindi siya gaanong sanay sa mental energy at halatang imposibleng makalusot sa husay ng kalaban sa maikling panahon. Mukhang imposibleng tumakas. Hindi nawala ng gana si Francis at mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Sa kanyang pag-iisip, biglang napagtanto ni Francis na may kakayahan siyang patayin ang nakahod na figure. Una, ang nakahod na figure ay nasugatan ng taong True Spirit Realm noon. Pangalawa, malakas ang resistensya ni Francis laban sa mga pag-atake ng mental energy. Pangatlo, ang nakahod na figure ay tila hindi masyadong magaling sa malapitang labanan. Ang lakas ng isip ng nakahod na figure, hindi malapit na labanan. Sa labanan noon, nanatili siyang malayo at hindi siya nang ahas na lumapit. Si Francis lamang ang nakapagsuri ng ganoong sitwasyon sa ganoong desperado na sitwasyon at gumawa ng isang pagpipilian sa parehong oras. Kung ibang tao ang nakaharap sa nakahod na figure sa Seventh Sky ng Ascended Realm, malamang na hindi nila naisip na lumaban. Malapit na. May plano si Francis. Kusa siyang bumagal, para siyang napapagod. Ang kanyang cultivation ay nasa 4th Sky lamang kung tutuusin at hindi siya makakapagpatuloy sa ganoong kabilas na bilis. Nang ang nakahod na figure ay nasa loob ng 10 yarda ang balabal sa likod ni Francis ay biglang lumiko at lumitaw ang ilang figure. Tila kumikidlat sa hangin ang kidlat nang biglang sumabog ang bilis ni Francis sa paparating na nakahod na figure. Hinahabol na siya ng huli at dahil nag-charge na ang dalawa sa isa't isa, ang bilis nilang magsara ay lumampas pa sa mga nasa 7th Sky ng Ascended Realm. Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa nakahod na figure. Hindi inakala ng huli na maglalakas loob pa ang kalaban sa ganoong sitwasyon. Shwa! Pumikit si Francis habang ang kanyang bloodline na kapangyarihan at tunay na puwersa ay unti-unti nang lumamig. Maririnig din ang tunog ng kulog. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Francis, kahit na ang mga nasa 6th Sky ng Ascended Realm ay maaaring masugitan o mapatay pa nito. Gayunpaman, ang nakahod na figure ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng gulat. Sa kabaligtaran, isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha habang ang kanyang asul na mga mata ay nagliliwanag ng isang alon ng mental na enerhiya. Hahaha, maaaring mabilis ang physical attacks, pero mas mabilis ba ito kaysa mental energy? Nanlamig ang figure ni Francis, 1 yarda lang ang layo mula sa nakahod na figure.
Pakiramdam niya ay pumasok sa kanyang isipan ang nabubulok na mental energy. Kapag ang kamalayan ng isang tao ay nasa kaguluhan, paano nila makokontrol ang kanilang katawan? Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at ganap niyang pinaandar ang kanyang kaliwang mata upang pigilan ito. Ang taong ito ay may napakaraming mental na enerhiya sa kanyang katawan at kaya niyang labanan ang halos anumang pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip mula sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm. Lalong nagulat ang nakahod na figure. Siya lang ang nakakaalam kung gaano nakakatakot ang kanyang mental energy. Kahit na ang mga nasa 7th sky ng Ascended Realm ay hindi ito mahahadlangan. Sa labanan noon, maaari pa niyang matakpan at istorbohin ang tao sa True Spirit Realm. Ang brat na ito ay isang taong pinagpala ng langit. Kung siya ay pumunta sa landas ng mental energy, kahit ako, na may kakaibang bloodline, ay madaling malalampasan niya. Nagseselos ang lumitaw sa puso ng nakatalukbong na figure habang lumalakas ang kanyang layuning pumatay. Ang ganitong henyo sa mental energy ay dapat patayin. Halata na ang nakahod na figure ay natigilan sa talento ni Francis. Ang gayong dalisay at malaking halaga ng mental na enerhiya ay nangangahulugan na siya ay may halos buong katatagan laban sa mga ilusyon at pag-atake ng enerhiya ng isip. Ang sinumang nagsasanay sa landas ng enerhiya ng pag-iisip ay makakaramdam ng paninibugho at susubukang patayin siya. Ang mga taong ito ay kanilang kaaway. Lalong lumakas ang mental energy na nagmula sa nakahod na figure. Pakiramdam ni Francis ay malapit nang masira ang kanyang malay. Sa sandaling ito, galit na galit niyang inikat ang kaliwang mata at itinago ang kanyang kamalayan sa sukat ng kaliwang mata. Ang mental energy na dumadaloy mula sa pag-atake ng nakahod na figure ay pumasok din sa dimensyon ng kaliwang mata. Weng! Mabilis na umikot ang Asher na liwanag sa dimensyon at lumitaw ang hindi maipaliwanag na puwersa ng pagsipsip. Hindi maganda. Yan. Takot na takot ang nakahod na figure at naramdaman niyang hinihila na ang kanyang kamalayan pati na rin ang kanyang mental energy. Mabilis na nauubos ang kanyang mental energy at halos mahigop ang kanyang kaluluwa. Sinubukan ng nakahod na figure na lumaban, ngunit walang magawa. Sa wakas, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at humarap sa posibilidad ng backlash, pinutol niya ang isang bahagi ng kanyang mental energy upang maputol ang puwersa ng pagsipsip. Sa sandaling ito, may nangyaring hindi inaasahan. Ang nakahod na figure ay nakaramdam ng sakit sa kanyang leeg at sa isang spray ng dugo at isang hiyawan, siya ay nahulog sa lupa na may plop, patay. Nabutas ang kanyang lalamunan at ngayon ay may maliit na butas ng dugo doon. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumakbo pataas at pababa sa nakahod na figure at binigyan si Francis ng isang mapagmataas na ekspresyon. Pinunasan ng huli ang kanyang malamig na pawis. Hindi niya inaasahan na aatakehin ng pusa ang nakahod na figure sa ganoong kritikal na sandali. Ang munting paws ang magnanakaw ay mas maliksi at mas matalino kaysa sa inaakala niya. Anong ginagawa nito? Napagtanto ni Francis na kinakalkal ng pusa ang mga samsam sa digmaan. Sa ilalim ng hood ay ang mukha ng isang kabataan, mapatla na walang anumang bakas ng dugo. May mga palatandaan pa rin ito ng ayaw at takot. Sa loob lamang ng ilang paghinga, inalis na ng munting paws ang magnanakaw ang lahat ng may halaga sa nakahod na figure maging ang kanyang pantalon ay halos maubad na. Nakangangaroon si Francis. Isang bungkus ng mababang uri ng primal crystal na mga bato ang kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw at nilunok ng paisa-isa. Si Francis at ang pusa ay nakagawa na ng kasunduan hindi kakainin ng huli ang mga bagay na nasa loob ng kanyang interspatial na pulsares, ngunit ngayon ang pusa ay kumakain ng mga samsam sa digmaan kaya't si Francis ay walang magawa. Ang munting paws ang magnanakaw ay nag-swipe ng dalawang paa nito. Okay. 50-50. Naunawaan ni Francis ang kahulugan nito. Ang baka ay mas tuso pa kaysa sa isang soro at isang kuripot. Hindi nagtagal, hinati ng dalawa ang mga gantimpala. May isang lumang aklat na may balat na pilak at ilang mga kasanayan. Heart Controlling Technique, isang mental energy skill ng Ancient Shrine. Ginamit para kontrolin ang mga tao.
Kapag nasanay sa mataas na antas, nagagawa ng isang tao na kontrolin ang walang limitasyong mga nilalang sa langit. Naramdaman ni Francis ang maraming impormasyon na dumaloy sa kanyang isipan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, iniskan niya ang impormasyon sa kanyang kaliwang mata, ngunit ang iba pang mga kasanayan ay hindi kasing lalim ng heart controlling technique. Tuwang-tuwa si Francis sa wakas ay nakahanap na siya ng isang bagay na magagamit niya sa kanyang mental energy. Sa sandaling ito, tila naramdaman ni Francis na may kumikislap mula sa sinaunang templo. Shwa! Walang pag-aalinlangan, ang balabal sa kanyang likuran ay umayos at sumanib siya sa gabi. Malapit na. Dumating na ang Blood Corps Protector pati na ang ilan sa mga kampan nito. Ibalik mo ang bangkay. Ipaubaya mo sa akin ang brat. Ang Blood Corps Protector ay tumakbo sa direksyon kung saan nakatakas si Francis, ngunit dahil siya ay malubhang nasugatan at hindi pamilyar sa ghost mark, hindi nagtagal ay nawala sa kanya si Francis. Sa loob ng bulwagan. Division Leader, medyo pamilyar ako sa aura ng brat na yun. Isa siyang disipulo ng Broken Moon Clan at parang napaka-pure ancient bloodline niya. Ayon sa Blood Corps Protector. Hindi lang sinaunang bloodline. Ang talento niya sa mental energy ay 10 beses na mas mahusay kaysa kay Wuyo. Mahinang sabi ng kalansay. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang bulalas ng Blood Corps Protector. Si Wuyo ay 1 beses bawat 100 taon na henyo. Kung ang ating Dark Silence Division ay may mga henyo na tulad niya, paanong hindi babangon ang ating banal na relihiyon? Sa kabutihang palad, ang Ghost Mark ay hindi kumukupa sa loob ng 3 taon. Ang boses ng kalansay ay naglalaman ng pag-asa at pananabik. Pinuno ng dibisyon, hindi madaling sasali ang batang iyon sa ating banal na relihiyon. Binigyan ko siya ng imbitasyon noong nakaraan, ngunit ako ay niloko niya. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari noong nakaraan, nakaramdam ng galit ang Blood Corps Protector. Kapag may sapat na kita, lahat ay posible. Ang pulang kislap ng liwanag sa wakas ay lumabo ay nanalo sa mga butas ng mata ng balangkas, agad na umalis sa lugar na ito at pumunta sa Iron Dragon Country upang makipagkita sa iba pang 2 dibisyon. Ang 13 bansa dito ay hindi mahalaga. Makalipas ang 3 araw. Sa isang nakatagong pugad ng ibon sa loob ng Sky Cloud Forest. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay masayang tumalon sa mga sanga at nilero laro nito ang lumang barya. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at isang flash ng mental energy ang lumitaw at kumupas. Kung may sapat na atensyon, malalaman nila na ang kanyang aura ay naging mas kakaiba. Sa nakalipas na ilang araw, si Francis ay nakakakuha ng kaliwanagan mula sa mga tala at kasanayan na mayroon ang nakahod na figure. Mas alam na niya ngayon ang tungkol sa mental energy at ngayon lang niya nalaman kung gaano kalakas ang mental energy source sa kaliwang mata niya. Ngunit bagamat malaki ang pinanggalingan, maliit na bahagi lamang nito ang magagamit ni Francis dahil karamihan sa mga ito ay selyado. Sa mga kritikal na punto lamang ito maa-activate. Gayunpaman, kahit noon pa man, ang talento ng metal na enerhiya ni Francis ay pinakamataas. Seng! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang figure mula sa tapat. Sa oras na ito nadama po ang barya sa paa ng maliit na pasang magnanakaw. Nag-concentrate si Francis at nakita niya na ang figure ay ang puting balbas na matandang lalaki. Dama pa si Francis sa isang puno sa harapan. Ikaw pala. Nataranta ang matandang may balbas na puti. Lumuhod. Ipinadala ni Francis ang isang salita gamit ang kanyang mental energy. Kaagad, ang hangin sa malapit ay tila nagyelo. Tanging ang buhok at balabal ni Francis ang nagulo. Naramdaman ng maputing may balbas na matandang lalaki ang isang malaking pagdagsa ng mental energy na bumasag sa kanyang isipan at agad siyang nawala ng malay. Lahat ng sumunod niyang ginawa ay base sa instinct. Sisigot ka sa kahit anong itanong ko. Tumingin si Francis sa ibaba at sinabing parang siya ang hari ng langit. Oo. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay puno ng paggalang na parang nakaluhod sa harap ng emperador. Sa sandaling ito, ang kanyang kamalayan ay kontrolado ni Francis. Kahit sabihing magpakamatay, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan.
207. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Francis ng wastong mental energy attack at ito ay mas matagumpay kaysa sa inaasahan. Parehong tama sina unang Elder at Fuji, narito ang tunay na talento ni Francis. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw, nagsimula na siyang maunawaan ang mga pangunahing konsepto ng heart controlling technique. Kung buhay pa ang nakahod na figure, malamang na pupunta siya at magpapakamatay sa pamamagitan ng paghampas ng bloke ng tokwa. Kung alam ito ng misteryosong skeleton, malamang na hindi ito atres ng ganoon kabilis at ibinaba si Francis anuman ang presyo. Sa sandaling ito, sa pagitan ng mga puno. Bakit mo ipinagkanulo ang Broken Moon Clan? Ito ay pinilit. Puno ng paggalang at takot ang mukha ng matanda na may puting balbas. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis, ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Hindi lamang ang maputing balbas na matandang pinilit na ipagkanulo ang clan, nagkaroon din siya ng takot at pagsunod sa sinaunang dambana. Ang heart controlling technique ay napakalalim at makokontrol pa nito ang kamalayan ng iba, ngunit ngayon lang ito natutunan ni Francis at hindi ito malapit sa antas ng nakahod na figure. Ano ang pinagmulan ng puwersang ito? Ano ang koneksyon sa pagitan ng Ancient Shrine at Scarlet Moon Religion? Ang isang ito ay sumusunod lamang sa mga utos at hindi alam ang kanilang pinagmulan o ang pagkakaroon ng Scarlet Moon Religion. Nagtataka ang ekspresyon ng maputing balbas na matandang lalaki. Labis na nagulat si Francis. Mukhang isa lamang siyang mensahero at wala siyang malapitan sa pagpasok sa inner circle, hindi niya gaanong kilala ang sarili niya. Ang isa pang round ng pagtatanong ay nagpatunay sa mga hinala ni Francis. Ang maputing may balbas na matandang lalaki ay isa lamang outer circle member na kinokontrol ng Scarlet Moon Religion at siya ay isang pawn, isang chess piece. Ayon sa kanyang nalalaman, lahat ng 13 clans ay napasok ng Scarlet Moon Religion, ngunit ang mga ito ay limitado lamang sa mga panlabas na miyembro. Makalipas ang kalahating araw. Sa loob ng isang silid ng aklat ng Gaius Palace. Hindi ako makapaniwala na naging core disciple ka at naging suportado mo ang unang elder sa loob lamang ng kalahating taon. Puno ng saya at pagtataka ang mga mata ni Lord Gaius. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kagandang kinabukasan si Francis kapag ipinadala niya ang huli sa Sky Moon Mountain. Noong panahong iyon, naisip ni Lord Gaius na ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 50% at ito ang pinakamaganda. Ngayon, sa loob lamang ng kalahating taon, si Francis ay naging core disciple at siya ay lalahok sa 3-clan party. Bukod kay Francis sa silid, naroon din ang maputing balbas na matandang lalaki. Sinabi ni Francis kay Lord Gaius ang tungkol sa misyon at pagkarinig nito, nagulat ang huli hindi lamang dahil sa pagpapakita ng lakas ni Francis, kundi dahil din sa mga kamay ng Scarlet Moon Religion. Hindi ako makapaniwala na mayroong isang tier person ng subdivision leader sa Cloud Country. Natigilan si Lord Gaius. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Francis ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong balangkas. Kung tutuusin, ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita lamang at hindi nakakarinig. Mula sa kung paano kumilos ang Blood Corps Protector patungo sa skeleton, malamang na ang huli ay maaaring maging isang subdivision leader. Noon kapag ang Scarlet Moon Religion ay nasa tuktok nito, mayroong kabuoang 108 subdivision kung saan sino man sa kanila ang kayang sirain ang 13 clans. Sa makatuwid, hindi inakala ni Francis na ang balangkas ay magiging mas mataas pa sa ranggo isang ganap na division leader. Guro, anong uri ng angkan itong sinaunang dambana? Biglang tanong ni Francis. Solemn na ang ekspresyon ni Lord Gaius, ang sinaunang dambana ay nireranggo sa ikalawa sa lahat ng 13 angkan at ito ang pinakamisteryoso. Ang punong tanggapan ng clan na ito ay nasa isang lugar sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Halos walang nakakaalam ng eksaktong posisyon. Napakahiwaga. Hindi mapigilan ni Francis ang dila. Maaaring magtago ang isang clan sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Ang lakas ng Ancient Shrine ay mental energy at bagamat ito ay hindi pangkaraniwan, sila ay kumukuha lamang ng ilang mga disipulo bawat henerasyon. Ang kabuuang bilang ng Ancient Shrine ay hindi lalampas sa 100, ito ay maaaring mas kaunti pa. Paliwanag ni Lord Gaius.
Si Francis ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang mga may talento sa landas ng enerhiya ng pag-iisip ay napakabihirang, kaya't sila ay nakakakuha lamang ng ilang mga disipulo bawat henerasyon. Ito ay tulad ng paghahanap ng mga taong may parehong antas ng talento bilang Balmond. Ngunit huwag maliitin ang Ancient Shrine. Bagamat wala silang maraming miyembro, ang kanilang kabuoang lakas ay nasa 2 sa 13 clans. Ang nakahod na misteryosong figure noong araw na iyon na kumokontrol sa isang beast horde at sumalakay sa Gaius Province City ay miyembro ng Ancient Shrine. Idinagdag ni Lord Gaius na may kataimtiman, halatang iba-iba ang clan na ito. Napangiti si Francis nang marinig niya ang tungkol sa nakahod na figure, ngunit wala siyang sinabi. Kung alam ni Lord Gaius na ang nakahod na figure ay natapos na niya, sino ang makakaalam ng kanyang nararamdaman? Ngunit ang pagiging mahiwaga ng Ancient Shrine ay naghinala kay Francis. Palagi niyang nararamdaman na may espesyal na koneksyon sa pagitan ng Ancient Shrine at ng Scarlet Moon Religion. Ayon sa Loika, ang isang misteryosong clan na napakahusay sa mental energy ay hindi madaling makokontrol o kung hindi, ang buong 13 clans ay malamang na masisira na. Sa mga tuntunin ng kahirapan na makalusot, ang Ancient Shrine ang pinakamahirap. Siyempre, ito ay ayon sa mga hula at pagsusuri ni Francis, walang ebidensya o patunay, kaya hindi ito makumpirma. Kung nagsimula siyang magpakalat ng mga chismis, ang Broken Moon Clan ay haharap sa matinding pressure mula sa Ancient Shrine. Guro, magsisimula na ang 3-clan party. Kailangang umalis na si Disciple. Hindi nagpasya si Francis na manatili ng matagal sa Gaius Palace. Ang 3-clan party ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kahit na si Francis ay hindi nakakaramdam ng apurahan, gagawin ni First Elder. Good. 3-clan party. Mukhang minaliit ko ang lakas mo. Hindi napigilan ni Lord Gaius ang kanyang pananabik. Ang 3-clan party ay isang alamat lamang sa kanya noong siya ay isang panlabas na disipulo. Fenger, dahil nakakasali ka sa 3-clan party, nangangahulugan ito na malaki rin ang chance mo na makapasok sa Alliance Banquet mamaya. Ayon sa pagkakaalam ko, ang 3-clan party ay pinaglalaban lang ng 3 magkakalapit na clans. Ang Alliance Banquet ay ang tunay na yugto ng mga henyo. Doon naglalaban ang mga prodigy. Kahit si Balmond ay hindi magiging pinakatalented doon. Puno ng pag-asa ang mukha ni Lord Gaius. Ang 3-clan party at Alliance Banquet ay dati niyang pangarap, ngunit dahil sa paghihigpit sa talento, wala sa mga pangarap na ito ang nakamit. Guro, magpahinga. Babawiin ng disipulo ang lahat ng kaluwalhatian. Sabi ni Francis. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang maputing balbas na matandang lalaki, na sumunod sa kanya mula sa likuran na parang isang katulong. Biglang nakita ng mga mata ni Lord Gaius ang isang pakete sa mesa at binuksan ito, may ilang spiritual pills pati na rin ang ilang martial arts at kahit 2 middle grade mortal weapons. Nang makita ito, namula ang mga mata ni Lord Gaius, ngunit hindi niya alam kung ito ay mula sa pasasalamat o emosyon. Sa parehong gabi. Panginoon ko, isang misteryosong tao ang nag-iwan ng isang bagay sa mga hakbang para sa iyo. Isang miyembro ng Gaius Corp ang yumuko at nag-abot ng isang metal na lalagyan. Binuksan ito ni Lord Gaius at napagtanto na mayroon ding ilang mga spiritual na table tasks at kasanayan. Bagamat hindi sila katumbas ng halaga ng ibinigay ni Francis, malaki pa rin ang halaga nito. Sa ilalim ng lalagyan ay naglalaman ng isang sulat, talagang kukunin ko ang ulo ng Hemerson Master balang araw at ibibigay ito kay Master. Mula kay Balmond. Huminga ng malamig si Lord Gaius at agad niyang pinutol ang papel. Fenger. Moyer. Ang swerte ko na maging mga alagad ko kayong dalawa. Wala na akong pinagsisisihan. Hemerson, maganda siguro ang buhay mo pero natalo ka, nawala. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Lord Gaius habang halos mabaliw ang huli. Broken Moon Clan. 3 araw na lang ang natitira bago ang 3-clan party. Sa araw na ito, bumalik si Francis at ibinigay ang puting balbas na matandang lalaki kay Vice Headley. Sa nakalipas na kalahating taon, may balita ng pagpasok ng Scarlet Moon Religion sa 13 clans.
Bagamat ilang beses na sinubukan ng Scarlet Moon Religion na bumangon sa nakalipas na daang taon, palagi silang pinapatay ng malalaking paksayo ng North Continent. Ang mga maliliit na puwersa tulad natin ay kailangan lang protektahan ang ating mga pangunahing miyembro. Hindi na nagulat si Vice Headley sa resulta ng misyon. Nagulat si Francis may posibilidad ng isang sub-deviant leader dito. Tama, maaaring lang ang sinabi mo. I-report ko ito sa clan, pero isang bagay ang sigurado. Dahil sa itsura mo, lumipat na sana ang stronghold ng Scarlet Moon Religion. Kumpiyansa na sabi ni Vice Headley. Parehong hindi alam ni na Francis at Vice Headley na ang misteryosong skeleton ay hindi isang subdivision leader, ngunit isang ganap na division leader. Ang Scarlet Moon Religion ay sinasabing mayroong 12 division, at 108 subdivisions. Ang isang division leader ay nakapagdulot ng alon sa Northern Continent at maaaring sirain ng isang maliit na clan ay parang laro ng bata. Sa kabutihang palad, ang 13 clans ay masyadong mahina sa kanilang mga mata at walang silbi ang pagsira sa lugar na ito. Naisip ni Francis na kahit na walang pakialam ang mataas na autoridad ng clan, bakit ako? Ngunit iniulat niya pa rin ang lahat kay First Elder. Ibig mong sabihin, isa sa mga elder ng Silver Moon Clan ay maaaring kinuha ng Scarlet Moon Religion. Ang unang elder ay kalahati lang ang naniwala dito dahil kung talagang may nakakatakot na pag-iral, hindi sana umatras si Francis nang hindi nasaktan. Sa parehong araw, ang Broken Moon Clan ay nagpadala ng 2 elder at ilang elite para scout out ang sinaunang templo, ngunit ang lugar ay wasak na. Wala silang magawa. Ang focus ngayon ng Broken Moon Clan ay sa 3-clan party at sa oras na iyon, tatalakayin ng 3 clans ang ilang mga bagay, kabilang ang kung paano haharapin ang Scarlet Moon Religion. Wala talagang pakialam si Francis, hindi mahalaga kung gaano kagulo ang mundo, lakas lang ang makakalutas ng lahat. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas at si Francis ay gumawa ng higit na pag-unlad sa mental energy. Sa sandaling ito, kinokontrol niya ang isang ibong lumilipad gamit ang kanyang kaliwang mata. Fast! Nang makarating ang ibon sa loob ng Floating Crest Palace, naging alikabok ito ng kidlat. Nanginig ang puso ni Francis at tila nagkaroon siya ng kaunting liwanag. Sa pagkakaroon ng personal na lasa ng kidlat, ang kanyang mga insight sa Lightning Inheritance ay lumalim. Binuka niya ang kanyang palad at lumitaw ang ilang maliliit na arko ng kidlat. Sa wakas ay naintindihan na niya ang ika-10 ng unang palapag ng pamana ng lightning. Junior Brother Hanford, gusto kang makita ni Master. Magsisimula na ang 3-clan party. Sa labas ng patio ay dumating ang boses ni Marcian. Okay. Lumabas si Francis sa kanyang courtyard at nakipagkita kay Marcian. Hindi nakita ang huli sa loob ng kalahating buwan, ang aura ni Marcian ay walang alinlangan na mas malakas. Ang kanyang 6th Sky Ascended Realm Cultivation ay nangangahulugan na siya ang head disciple. Ini-inspection din ni Marcian si Francis sa parehong oras. Bagamat ang huli ay hindi tumaas sa cultivation, ang kanyang aura ay naging mas kakaiba, kaya't kahit siya mismo ay hindi makita ito. Hindi nang ahas si Marcian na maliitin ang junior niyang kapatid na ito. Mula nang matapos ang pagsubok, binigyang halaga ng unang elder si Francis at ang lakas ni Francis ay hindi kapani-pani walang malakas, halos walisin ang lahat ng mga disipulo ng Hemerson Master noong araw na iyon. Hindi nagtagal, nakita ng dalawa si First Elder. Fenger, medyo kakaiba ang aura mo. Maamong sabi ng unang elder. Guru, sa panahon ng misyon, nagkaroon ako ng mental energy skill at nahawa ako ng isang bagay ngunit naniniwala ako na maaalis ko ito sa lalong madaling panahon. Hindi itinago ni Francis ang maliliit na detalye. Siya ay tinamaan ng isang mahiwagang kasanayan ng kalansay at siya ay may masamang pakiramdam na nakadikit sa kanya. Ngayon pa lang ay hindi pa rin nawawala ang pakiramdam at bagamat may nakita siyang bakas nito gamit ang kaliwang mata ay hindi niya nagawang maalis. Hindi alam ni Francis na ito ay isang ghost mark na itinakda ng isang division leader at ito ay karaniwang kumukupas lamang pagkatapos ng 3 taon. Siyempre, si Francis ay may mataas na posibilidad na lutisin ito mismo dahil ang kanyang pag-unlad sa mental energy ay mabilis na tumataas. Hayaan mo akong makita.
Ginamit ni First Elder ang kanyang spiritual vision para i-envelope at suriin ang katawan ni Francis. Hindi naman lumaban ang huli at pinaikot lang niya ang kanyang bloodline power para harangin ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang bloodline power ay nakatago sa kanyang dugo at tunay na puwersa. Kung ang isa ay hindi nais na ibunyag ito ay mahirap hanapin. Higit pa rito, hindi nag-alala si Francis na mahanap ni First Elder ang kanyang bloodline power. Sa karamihan, makikita niya ang kanyang talento sa mental energy lamang. Parang isang marka ng enerhiya sa pag-iisip ngunit mas komplikado na parang may minarkahan ka. Bulong ni unang Elder. Gayunpaman, kahit isang taong kasing lakas ng unang Elder ay hindi ito nagawang alisin. Ang cultivation ng tao ay malamang na umabot na sa True Lord Realm, at ang mental energy ay hindi ko forte. Maaaring maalis ito ng mga tao mula sa ancient shrine, ngunit hindi nila ito gagawin ng madali. Nagsalubong ang mga kilay ni First Elder, na para bang alam ang problemang ay dudulot nito. True Lord rank. Masyadong nakakatakot iyan. Wala pang nakaabot sa ranggo na iyon sa 13 clan sa nakalipas na ilang daang taon. Nagulat si Marson. Ang True Spirit Realm ay nahati sa tatlong rank, True Human, True Mystic at True Lord. Sa ngayon, wala pang Elder na nakaabot sa True Mystic rank. Ang True Lord rank ay ang tuktok sa Northern Continent at ang mga nasa ranggo na iyon ay may titulong True Lord. Naantig din si Francis, ang unang Elder ay nasa tuktok lamang ng True Human rank at ang iba pang Elder ay nasa maaga o huling yugto ng True Human rank. Fenger, kailangan mong mag-ingat. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng taong iyon. Pagkatapos ng Alliance Banquet, hihingi ako ng tulong sa Ancient Shrine. Bumantong hininga ang unang Elder. Guru, magpahinga ka na. Hindi mo na kailangang hanapin ang sinaunang dambana, naniniwala ako na ako mismo ang bahala dito. Tiwalang sinabi ni Francis, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni First Elder o ni Marson. True Lord rank, iyon ang rurok ng pag-iral. Kahit sino sa kanila ay kayang kontrolin ang walang limitasyong buhay at ibagsak ang langit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng True Human rank at True Lord rank ay parang First Sky ng Ascended Realm at Seventh Sky. Makalipas ang isang oras, dinala ng unang Elder ang dalawa sa Central Division. Nandoon na ang Emerson Master at Balmond. Bukod doon ay nandoon din si Lola Rochelle. Siya ang may pananagutan sa paggawa ng tableta at gamot. Nandoon lahat ang tatlong Elder at tatlong core na disipulo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis nang dumapo ang kanyang tingin kay Balmond. Sa loob lang ng kalahating buwan, naabot ng taong ito ang Fifth Sky. Noong nag-away sila last time, nasa peak Fourth Sky lang si Balmond. Ang gayong pag-unlad ay talagang nagpatunay sa kanyang talento. Ang hindi alam ni Francis na pagkatapos niyang halos matalo ang lahat ng mga disipulo ng Emerson Master, si Balmond ay nagsimulang pataasin ang kanyang kultibasyon. Sa pamamagitan lamang ng kompetisyon ay nagawa ng isa na mapabuti at lumikha ng mga himala. Kung wala si Francis, hindi mapipigan ni Balmond ang kanyang potensyal ng ganito kabilis. Kasabay nito, kung walang Balmond, maaaring hindi maabot ni Francis ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Maging ang head disciple na si Marson ay nakaramdam ng pressure. Si Balmond ay isang taong nakatanggap ng mana at naabot na niya ngayon ang Fifth Sky, ibig sabihin ay naghanda siya ng banta sa kanya. Nabuo na ang mga taong dumalo sa 3-clan party. Mga punong alagad, Marson, ika-6 na langit. Core disciple, Balmond, 5th Sky. Core disciple, Francis, 4th Sky. Humanda ka sa pag-alis. Kinawayan muna ni Elder ang kanyang kamay at maririnig ang tili ng isang agila. Isang higanteng gintong agila ang lumipad sa himpapawid. Ang mga pakpak nito ay nagpadala ng mga alon ng hangin. Ito ang Golden Ashen Giant Eagle. Sinimulan itong suriin ni Francis. Ang Golden Ashen Giant Eagle ay may mga pakpak na umaabot ng 7 hanggang 8 yarda at kayang tumakip sa isang maliit na hardin. Madali itong nakapagbuhat ng 10 tao.
Sa mga tuntunin ng lakas, ang Golden Ashen Giant Eagle ay maihahambing sa 7th sky of the Ascended Realm, ngunit sa mga tuntunin ng dalisay na bilis, maaari pa itong lumampas sa mga normal na cultivator sa True Spirit Realm. Pagkatapos ng lahat, ang mga nasa True Spirit Realm ay maaari lamang lumipad sa maikling panahon. Pinangunahan ng unang elder ang grupo ng mga tao papunta sa likod ng agila. Meow meow. Biglang lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw at nagsimulang mausisa na suriin ang paligid nito. Nang si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay humakbang sa likod ng mga agila, bahagyang nanginig ang huli at nagpakita ng tanda ng takot. Naramdaman ito ni naunang elder at Emerson Master. Hinaplos ng una ang Golden Ashen Giant Eagle, na naging dahilan upang madaig ng huli ang takot. Sa kabilang banda, ang mga tingin ni Emerson Master ay lalong nag-aapoy habang nakatitig sa maliit na paws ang magnanakaw. Ang Golden Ashen Giant Eagle ay naglalaman ng mga bakas ng sinaunang bloodline at ito ang pinakamalakas na hayop ng Broken Moon Clan. At ang pag-iral na tulad nito ay natatakot sa maliit na paws ang magnanakaw. Siyempre, hindi namalayan ni Emerson Master na si Francis at ang maliit na paws ang magnanakaw ay parehong tumapak at hindi alam kung natatakot ang agila sa una o huli o pareho. Ngunit hindi pinansin ni Emerson Master ang pag-iral ni Francis. Meow meow. Namilog ang mga mata ng maliit na paws ang magnanakaw habang ito ay mabilis na pumitik sa hangin at dumapo sa balikat ni Emerson Master. Francis at kasamahan. Lahat nakapos. Unang nagulat si Emerson Master, ngunit pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Alam din kaya ng munting paws ang magnanakaw na kung mas malakas ang isa, mas magaling sila. Ang Golden Ashen Giant Eagle ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak, na nagdulot ng isang unos ng gininto ang hangin at pagkatapos ay lumipad sa kalangitan. Napakabilis. Tumayo si Francis sa ibabaw ng likod ng agila at pinagmasdan ang mga bundok at ilog sa ibaba. Isang taon na ang nakararaan, noong nasa pamilya pa siya ni Hanford, naisip niya kaya na siya na ito makalipas ang isang taon. Balang araw, gagamitin ko ang sarili kong kapangyarihan at maglakbay sa mahiwagang kontinenteng ito. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tila nakikisama sa Emerson Master at ang huli ay nag-uumapo sa kaligayahan. Kapag nagkaroon siya ng magandang relasyon sa pusa, hindi siya matatanggihan ni Francis kung may iaalok siya kapalit ng pusa. Walang pakialam si Francis, ang maliit na paws ang magnanakaw ay may napakataas na pamantayan at malamang na hindi ito sumunod kay Emerson Master. Malamang may pinaplano ito. Tuwang-tuwa si Emerson Master at pinakain niya ang lahat ng kanyang spiritual na table tas sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow. Busog na busog, ang munting paws ang magnanakaw ay tumango sa ulo bilang kasiyahan at tumalon pabalik sa balikat ni Francis habang sabay na inihayag ang isang mapanuksong ngiti. Natigil ang ngiti sa mukha ni Emerson Master, ang paws ang iyon ay dumating lamang para magnakaw ng pagkain. Maya-maya pa. Aking jade pendant. Nagiba ang ekspresyon ng Emerson Master habang hinahanap niya ang sarili niyang katawan. Anong problema, Kuya Emerson? Tumingin muna sina Elder at Lola Rochelle. Sola. Mayroon akong jade heart pendant sa akin na may kakayahang sugpuin ang heart demon, ngunit ngayon ay wala na. Ayan na. Dapat iyon ang paws ang iyon nang lumapit sa akin. Nanliit ang tingin ni Emerson Master habang itinuturo ang maliit na paws ang magnanakaw. Paano ito naging posible? Ang lahat sa likod ng mga agila ay nadama na ito ay hindi kapani-paniwala. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kasing laki lamang ng palad, paano kaya nito ninakaw ang jade pendant ng elder? Higit pa rito, paano siya ng True Spirit Realm ay walang maramdaman kapag ito ay ninakaw? Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Francis at patuloy itong umiling na may inosenteng ekspresyon. Maging ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa, nakakuha ng simpatiya ng iba. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Emerson Master at ng kanyang disipulo. Siguro yung pusa. Kumpiyansa na sinabi ni Balmond, alam niya kung gaano katuso ang pusa. Walang magawang umiling si Francis, kung hindi naniniwala ang Emerson Master, maaari mong hanapin ang aking interspatial na pulsaries. Meow meow.
Ang munting pos ang magnanakaw ay umiling at ikinaway ang kanyang mga paa na nagpapakitang ayaw nito. Gaya ng naisip ko. Lumakad si Emerson Master patungo kay Francis. Emerson Master, ang ibig sabihin ng pusa ay paano kung wala kang mahanap? Pinahiya mo ba ang dignidad ng isang pusa? Makakatulong lang si Francis na isalan ito. Ang munting pos ang magnanakaw ay kanyang alaga kung tutuusin at sa makatuwid, alam niya kung ano ang iniisip ng pusa. Ito. Medyo nahirapan si Emerson Master, si Francis ay disipulo ni First Elder at kung hahanapin niya si Francis at hanapin ang Jade Pendant, okay lang. Pero paano kung hindi niya ginawa? Hindi ba't sinasampal niya ng mukha ni First Elder? Paano kung mahanap ko ito, magiging akin ang pusa? Ngunit kung hindi ko ito mahanap, bibigyan kita ng 100 mababang grade primal crystal stones at ilang pagkain ng pusa. Sabi ni Emerson Master. 100 mababang grado na primal crystal stones. Bahagyang naantig ang lahat, ito ay kapareho ng 10,000 substandard na primal crystal stones, ito ay hindi isang maliit na halaga. Okay. Nakipagpalitan ng tingin si Francis sa maliit na pos ang magnanakaw at tumango siya. Ilang sandali pa. Iniabot ni Emerson Master ang 100 primal crystal stones at lumipat siya sa gilid na may madilim na ekspresyon. Meow meow. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagpakita ng isang matagumpay na ngiti at iwinagayway ang mga paa nito kay Francis. Okay. Hatiin natin ito sa 50 hanggang 50. Nang marinig ito, halos himatayan ang lahat. Parehong pangit ang ekspresyon ni Emerson Master at Balmond at wala nang ibang sinabi sa paglalakbay doon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.